Ito si Rick, naparoon siya sa USSR noong 1986. Nasa harapan niya ang ika-4 na power unit ng Chernobyl NPP. Malalim na ang gabi, sa isang segundo may pagsabog. Ang konkretong takip na 2,000 tonelada ang bigat ay lumipad sa ere. Isang haligi ng apoy ang tumago sa kalangitan. Ang mga labi ng reaktor at ang uling na graphite ay kumalat sa lugar. Ang graphite ay ginamit bilang pampabagal sa loob ng reaktor. Ngayon, ito ay mainit at nakamamatay na radyoaktibo. Walang kahandaan si Rick. Napunta siya sa mismong reaktor nang walang suit at walang kaalam-alam sa nangyari. Mapanganib na graphite ang nasa paanan niya. Radyoaktibong alikabok sa hangin. Nagtatakbuhan ng mga empleyado ng istasyon. May humahawak sa mukha, may nagtatanggal ng sunog na damit. Hindi nila alam, may nakamamatay na dosis na sila. Nakatayo si Rick. Wala siyang nararamdamang sakit. Ang radioactive radiation ay walang amoy at hindi kumikinang. Ngunit ang katawan niya ay nakatanggap na ng nakamamatay na dosis ng radiation. Sa loob, nagsisimulang masira ang mga molekula. Ang gamma radiation ay tumatagos sa katawan at nakakapinsala sa panloob na organo. Ang beta particles ay sumusunog sa balat. Ang alpha particles ay namamalagi sa baga kung malalanghap ang alikabok. Nangyayari na ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Tumatakbo ang mga bumbero patungo sa bubong. Akala nila ordinaryong sunog lang ito. Pinupulot nila ang mga piraso ng radioactive na graphite ng walang guwantes. Sapat na ang isang hawak para makuha ang nakamamatay na radiation. Patuloy silang nagtatrabaho. Hindi nila alam na namamatay na sila. Ang lasang metal sa labi ay sanhi ng radyasyon. Naayos ang hangin, kaya naamoy ang ozone at bakal. Sunog ang membranes ni Rick, namamatay ang cell sa ilong at lalamunan. Umuubo siya, tinukuskos ang mukha. Kung makapit ang alikabok sa balat at daluyan ng hangin. Sa loob, maglalabas ito ng radyasyon. Tumingin si Rick sa mga kamay niya. Naghihintay siyang maging halt, pero hindi ito nangyari. Ito ay mito. Hindi mapapabuti ng radiation ang anuman. Sinusira lang nito. Sinusira rin nito ang katawan at DNA. Nahahati ang mga selula ng may mali. Tumutubo ang mga tumor. Sa halip na super lakas, cancer, paso, at mabilis na kamatayan. Nararamdaman na ito ni Rick. Nagtatanggal siya ng t-shirt. Tama yan dahil may alikabok sa tela. Kung makapit ang radioactive particles sa damit at nalulubog sa mga tupi. Kahit hindi na-expose ang tao, patuloy siyang iriradiate ng damit. Sa ganitong aksidente, unang tinatanggal ang panlabas na saplot. Sa Chernobyl, may selyadong kwarto pa rin. Doon nakatago ang libu-libong jacket at bota ng mga tagalinis. Hindi ito pwedeng itapon dahil delikado pa rin. Binibigyan ko siya ng gas mask. Isinuot niya ito, ngunit tinanggal niya pagkaraan ng 5 segundo. Ang gamma radiation ay tumatago sa anumang filter. Ang gas mask ay halos walang tulong, konting alikabok lang ang sinasala nito. Pero ang alikabok ay nasa loob na. Nanirahan na ito sa baga niya. Umuubo si Rick. Ang baga niya ang unang maaapektuhan. Nakahanap siya ng potassium iodide tablet at nilunok ito. Huli na ang lahat. Ang iodine ay makakaprotekta sa thyroid gland kung ininom agad bago pa pumasok ang radioactive iodine sa katawan. Ngayon, nalantad na ang tissue sa radiation. Maikli lang ang eksena, ngunit ang epekto ay mananatili ng matagal. Dumating ang mga sundalo sa istasyon. Ang iba ay ilang minuto lang, ang iba naman ay ilang oras. Lahat sila ay makakakuha ng mataas na dosis. Marami sa kanila ang masusunog. Karamihan sa kanila ay mamamatay din agad. Maya-maya, may dumating na nakasuot ng pamprotektang kasuotan. Pero ang mga suit na ito ay panlaban lang sa alikabok at likido. Hindi sa gamma radiation, na tumatagos kahit sa semento. Sinusuot ko kay Rick ang hazmat suit. Sa labas, mukha itong malaki, makapal na tela, maskara, guwantes. Sa loob, si Rick pa rin yun. Ang radiation ay tumatagos sa suit parang ilaw sa salamin. Bahagya lang siyang bumagal. Huli na ang lahat ng ginagawa namin. Tanging kanlungan lang nangyari sa tingga ang makapagliligtas kay Rick. Para ganap na mapigilan ang gamma radiation na ganoon kalakas, kailangan ng 15 sentimetrong kapal ng tingga. Sa likod lang ng ganoong harang posibleng mabuhay, malapit sa sirang reaktor. Walang ganoong kanlungan si Rick. Umupo siya sa tabi ng gibang pader. May alikabok ang kanyang damit. Ang mga organo niya ay nasira sa radiation. Kung makapit pa siya, rosas ang pisngi, dilat ang mata. Ngunit tumigil na ang kanyang bone marrow. Humihina na ang immune system niya. Ilang oras na lang, magsisimula ang panloob na pagdurugo. Sundan mo siya habang humihinga pa. Lahat ng tao umalis sa Chernobyl noon. Pagkalipas ng 35 taon, wala pa ring nakatira dito. Patay ang syudad. Binalot ito ng alikabok, bitak at kalawang. Nilamon ito ng kagubatan. Nagtayo ng malaking pananggalang na sarcophagus sa ibabaw ng nasirang reaktor. Hindi nito pinapadaan ang radiation. Pero sa ilalim nito ay may nakamamatay na material. Nandoon pa rin yon. At delikado pa rin yon.